Kaya alam ko po, ngayon pong oras na ito, we are all ready para makinig ng salita ng Panginoon at hayaan lang po natin ng Holy Spirit ay kumilos po sa ating pong kalagitnaan. Let's welcome the servant of the Lord, Pastor Herbert Supan. Maraming salamat po, Pastor Phil. Pinagpala po kayong lahat na mga nasa sanctuary at lahat po na mga nasa online. Tayo po ay nananalangin na every Wednesday ay nararanasan natin ang presence ng Panginoon. Tayo po'y sumadaling niyo muko at manalangin. Sige po, sa isang tahimik at personal na pagdulog, humingi po tayo sa Panginoon ang ating mga natatanging kahilingan. Higit sa lahat ang karanasan, sariwang buhay at makapangyarihang karanasan. A powerful and fresh experience from the presence of God. That is our prayer tonight, Father God, that we will receive our portion, na marirefresh po, Panginoon, ang aming kaluluwa. Na may empower po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, na iyo pong pupunuin ang kawahawan ng iyong mga anak na dumako sa lugar na ito. Yung mga marubdob, yung mga talagang desidido to receive from you tonight. Lord, it's not our might, it's not our power, it's the Holy Spirit. Kaya sa inyo po kami nakatingin, sa iyo po kami nag-i-expect. Yung mga dumadaan ng matitinding pagsubok, magkaroon po ng kakaibang lakas at pananampalataya. Sapagkat sa inyong presensya, naroroon ang tunay na himala at pagpapala. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. And amen. Sa gabing ito ay nais ko pong magsalita sa paksang pursuing intimacy with God. Pursuing intimacy with God. Palagi po nating sinasabi, intimacy first before ministry. Sa katunayan, hindi kalalawak, hindi ka tatagal sa ministry without personal, private soaking in God's presence. Kaya ang Kapampangan, sumawa ka, pagal ka, kami sadsad. Kung wala pong personal na pagbababad sa presensya ng Panginoon. Kumbaga sa sasakyan, kung takbo ka lang ng takbo, mission ka ng mission, evangelize ka na ng evangelize, hindi ka naman nagpapakarga ng fuel, titirik ang sasakyan. Inakailangan po ay kung tayo'y palawak ng palawak, pa-Christ-like ng pa-Christ-like, palago ng palago, dapat palalim ng palalim ang relasyon sa Panginoon. Sa James chapter 4 verse 8, ang sabi doon, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Tatlo pong importanteng katotohanan ang titignan natin ngayon
patungkol sa intimacy with God. Truth number 1, you determine the level of intimacy with God. Yung paglalim ng relasyon mo sa Panginoon, hindi nakasalalay kay Lord, nakasalalay sa iyo. Ang sabi niya, draw near to God, and He will draw near to you. Sinong unang gagawa ng hakbang? Tayo. Si Lord naghihintay lang. Palaging nandyan ang kanyang presence. Palaging nandyan ang kanyang blessing. Palaging nandyan ang kanyang revelation. Nagkakatalo, nagkakaiba doon sa gaano mo kagusto, gaano mo hinahanap, how much you desire to experience the presence of God. Wala po yan sa wala po yan sa preacher, wala yan sa song leader. Kahit batang maliit lang yung mag-song leader dito, kung ang puso mo, you really want to meet the presence of God, the Holy Spirit will come down and touch you. Wala po sa sigaw ng preacher, nasa marubdob mong pagnanasa na lumalapit at nauuhaw sa Diyos. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sino daw yung nire-reward ni Lord? Those who diligently seek Him. The word diligent, ang ibig pong sabihin nito is characterized by steady, earnest, and energetic effort. Energetic effort. Meron talagang malalim, marubdob, maapoy, may lakas, may puwersa, may consistency, marubdob na paglapit at paghahanap sa presence ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sino daw yung mga napupuspos? Those who hunger and thirst for righteousness. Alam po nyo, hunger for God is the longing to encounter Him, to be with Him, and to be filled with the Holy Spirit. Spiritual hunger is excitement for God. Naalala ko po nung bago-bago po kaming mga pastor, may nag-invite po sa akin sa Lubao, isang pulis. Malayo yung pinuntahan namin at nung maglakad kami, papunta doon sa church nila, sa sobrang bigla ko, ang kongregasyon, yung asawa niya at siya, yun ang church. Sabi ko, pare, asan yung mga miyembro? Ito po yung asawa ko, sabi niya. Natuturo po sabi sa Bible School, wala, sa dami yan. Nasa paglilingkod yan, nasa puso yan. So, akala niya, iiksihin ko, talagang tinapos ko yung mensahe. At tatlo kami, mga kapatid. Hindi na-apektuhan yung pagsiserve kasi nga, nandun po yung excitement na magpagamit sa Panginoon. Alam po nyo, nung nag-uumpisa sa ministry, naging musician po ako. Ayo po! Naging musician po ako. Gitara, mga kapatid. Kaya lang, pag may nagsosong leader, hindi siya pwedeng pumili ng awit. Isa lang kasi yung alam kong... So, siya ang magtatanong, yung Jesus, we enthrone you. So, yun. Ay, sabi ko, sarap nag-serve. Kahit isang Jesus, we enthrone you, excited akong nagsiserve. Why? Because the value of God's presence. Doon nararamdaman ang presence ng Panginoon. Alam po niya, dyan sa Baritan noon, prayer meeting, nandyan po si na Pastor Edith, si nanay, yung dara ko po, yung auntie ko.
Tapos, no opening song pa lang, He is Lord. Nagsisigawan na. Tapos, hindi ko pa maintindihan nun eh. Sorry po, no? Pero tululuha, tulusipon, nakahiga, hiyawan. Sabi ko nang yan ha. Hindi ko maintindihan yung pinagsasabi nila. Tapos yung mga kapitbahay, nagdadatingan, nagtitinginan. Ano nangyayari? Moving pala ng Holy Spirit yon. Amen. So wala po sa lugar, wala sa dami. Nasa puso ng mga nauuhaw sa Panginoon. And I believe every Wednesday, kayo'y narito because you want more of God's presence. You want encounter with God's presence. Malalim na kauhawan sa Diyos. Spiritual hunger is the increasing desire to know God more. Not just through our study or biblical principles of the Word of God na ating pong pinapag-aralan, but also through our personal experience with God's presence. Tama-tama yung mga songs na inawit natin. Ano yung title ng first song? Tapos yung worship song. I will come and bow down. Tama? I will come and bow down. Sabi ko, magpupuspos si Lord sa gabing ito. Amen? Hallelujah! Ready kayo? Tapos na po tayo. Sa first point. Yan. Ang sabi sa mga awit, 27 verse 4, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. We need the attitude of desperate seeker for God, a thirsty searcher after the truth in order to experience divine visitation. Alam po nyo, having the presence of God with us is worth more than riches or fame or power. We can go anywhere when the presence of God is with us. Depende sa iyo, kapatid, yung paglalim ng pagkakaunawa, pagkakakilala, karanasan. Huwag nating hayaan. Kung pwedeng kailangan tayong umiyak, lumuhod, sabihin, Lord, hindi naman ako nagiging emotional, Lord, pero alam ko something is missing. I really want the touch of your presence. I really want to be empowered. Gusto ko yung init ng aking pagsamba at relasyon sa Diyos. Ayaw kong walang gana sa pagsamba. Ayaw kong walang gana sa pananalangin. Ayaw kong walang gana sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto ko, Panginoon, excited palagi ako every time na mayroong gawain patungkol sa iyo. Hindi pwedeng nag-a-attend lang. Hindi pwedeng tinatapos lang ang service. We are praying that every time we attend the church, we receive revelation. We are baptized with the fire of the Holy Spirit. Pangalawa po, God is more passionate to you than you are to Him. God is more passionate to you than you are to Him. Alam po ba ninyo, na yung desire natin na ma-experience si Lord ay yun ang pinaka gusto ng Panginoon na makita sa ating buhay. Yung desire niya na hanapin siya, na bigyan siya ng oras, mas malalim po yung kanyang pagmamahal sa atin kesa sa pagmamahal natin sa Kanya. Sa Isaiah 49 verse 15, ang sabi doon, can a woman forget her sucking child
that she should not have compassion on the son on her womb? Yeah, they may forget, yet I will not forget thee. Yun daw bang anak na nilabas sa iyong sinapupunan? Nakita ko yung si baby nandyan, ano? Magandang discipleship yan. Parang ang payat naman ng bata. Hindi ba daw kahabagan ng ina na nagkarga sa kanya for 9 months? Pero kung sakali mang may ina na makakalimot sa kanyang anak, ang sabi ni Lord, I will not forget thee. Sabi po ni Bishop, ang value ng mother, kasi yung mother is the very clear reflection of the love of God, the love of a mother, the sacrifice of a mother. Ngayon, kung yung ina, grabe yung pagmamahal sa mga anak, na possible magkulang, makalimot sa kanyang anak, si Lord daw, hindi kanya malilimutan. Hindi kanya pababayaan. Sabi nga ng isang awit, hindi kita hindi ko pala kaya mataas. Saka parang pang-funeral yun, ano? Ano sabi sa Jeremiah 31 verse 3? The Lord has appeared of all to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Tinuro ito last week ni Bishop, na yung mga Israelita, sa panahong sila'y pabalik-balik sa kasalanan, sa panahong hindi sila nagiging masunurin at nagre-rebelde sila sa Panginoon, sinabi niya ito sa mga Israelites that I have loved you with an everlasting love. Sa kabila ng sila'y nasa kadiliman, sila nakakasala, hindi sila binitawan ng Panginoon. Bagkus kinahabagan, pinatawad, nagpapadala ng mga propeta. Kasi bakit? Ayaw niyang lumayo ang kanyang bayan sa kanila. Sa atin, mas matindi ang pinadala para maibalik tayo sa Panginoon ang kanyang bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo para yung naputol na relasyon, maibalik, binigay niya ang pinaka-the best. Ganon ka kahalaga, ganon ka-importante yung presensya mo sa Panginoon, kapatid. Sabi niya, we can come boldly into the throne of grace. Kaya nga yung pagpunta mo ngayon, it pleases God. Yung pag-attend mo ngayon, you put smile on the face of God. And I pray to God, although nasa kamay niya, that you would receive that touch, the Spirit touch. Ano man yung needs ng ating buhay, Jesus can fill you. Panghuli po, the fear of God is the key to greater intimacy. Sabi sa Leviticus chapter 10 verse 3, then Moses said unto Aaron, this is it that the Lord spake, saying, by those who come near me, I must be regarded holy. And before all the people, I must be glorified. So yun daw mga lumalapit sa kanya, dapat kilalanin, irespeto na siya'y banal. At before all the people, siya ay mag-glorify. Sa Psalm 89 verse 7, sabi, God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those around Him. Yung word na fear of God o fear of the Lord, ang ibig pong sabihin ito'y to honor, respect, value, reverence, and stand in awe of Him more than anything or anyone else.
Yung banal na pagkatakot sa Diyos ay malaking respeto. Hindi po yung takot para ikaw ay sasaktan. Ito ay banal na pagkatakot na ayaw mo siyang saktan dahil ayaw mong lumayo sa iyo ang kanyang banal na presensya. Na sa laki ng pagmamahal mo sa Kanya, pag nalulungkot siya, nalulungkot ka rin. Na sa laki ng pagmamahal mo sa Panginoon, your greatest joy is to give joy to Him. Ano po ba ang mga manifestations of the fear of God? Ang mga manifestation of the fear of God, number 1, to obey Him instantly. Number 2, to obey Him even if it doesn't make sense. Number 3, to obey Him even it hurts. Number 4, to obey Him even if we don't see a benefit. And number 5, to obey Him to completion. Sa Psalm 25 verse 14, ang sabi po doon, the secret of the Lord is with them that fear Him. He will show them His covenant. Sa New Living Translation, ang ganda ng pagkakasulat. Sabi, the Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. Kanino mo sinishare yung pinaka natatagong sekreto mo? Hindi ba yung mga tinuturing mong BFF? Yung pinakamalalim na kwento sa buhay mo, yung pinagkakatiwala mo, doon sa mga malalim yung relasyon mo. Ang sabi dito, si Lord daw, kanyang inihahayag yung kanyang mga sikreto at tinuturing niyang friend to those who fear Him. Sa Bible po, sino yung tinawag na friend of God? Dalawa, si Moises saka si Abraham. Si Abraham ay tinawag na friend of God. Bakit? Ano ang ginawa ni Abraham? Sa Genesis 22 verse 12, ang sabi, at kanyang sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan siya ng anuman. Sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak at ang iyong bugtog na anak. Napatunayan ng Panginoon yung fear of God ni Abraham sa kanya nung hingin niya na si Isaac, na sarili niyang anak, ihandog. Paano ang ginawa ni Abraham? Makikita natin, nag-obey siya instantly. Paano ang ginawa ni Abraham? Nag-obey siya kahit it doesn't make sense. Sabi niya, magkakaroon siya ng maraming anak. Sing dami ng buhangin sa dalampasigan, sing dami ng bituin. Isa lang yung anak. Kung papatayin, paano pa mangyayari? It doesn't make sense. And yet, nag-obey si Abraham. Nag-obey siya even it hurts. Masakit kaisa isang anak niya. Hinintay niya for 25 years. Tapos siya mismo ang papatay siya. Hindi po ba masakit yun? And yet, he obeyed. To obey Him if we don't see a benefit. Walang benefit yung mamamatay yung anak mo. And yet, Abraham obeyed. To obey Him with completion. Sabi nga nila, partial obedience is disobedience. Full obedience! Hanggang sa bundok, nakapaglatag ng altar at papatay yung anak niya. Ang sabi niya, huwag mong ituloy yan. Nakita ko na that you fear me dahil hindi mo pinagkait ang iyong anak. And he was considered a friend of God. Bottom line talaga ng isang taong merong malalim na paggalang sa Diyos ay ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Alam po niyo, relationship with the Holy Spirit cannot go higher than our obedience
to Him. Obedience every day. Even if hurts, na araw-araw, you will deny yourself so that His will be done in our lives. Sa John 14 verse 23, ang sabi, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Grabe yung pangako ni Lord dito. Hindi lang siya. The Father will love him. We will come unto him and make our abode with him. Sino yon? Yung tao na nagpakita ng pagmamahal dahil nag-obey siya sa utos ng Panginoon. Kung halimbawa po, nasa kamay mo yung tubig na ito. Tapos, i-request ni Lord, anak, pwede ba yung tubig na yan sa akin na? Ibibigay mo ba? Pastor, mabilis pa kaya alas 4. Ibiyeke. Nung kulang ya pa yun, yang may itong case, ibiyeke. Paraya kang Lord eh. I-Lord ang minyat. Amen. Si Lord yan. Wala siyang hihingin na hindi ko ibibigay. Why? Because we love the Lord. Why? Because we honor the Lord. Basta para kay Lord, the best. Basta para kay Lord, ibibigay lahat. Yung preaching ni Pastor Glenda, napakaganda eh. Na we are just steward. Huwag natin kakalimutan na hindi sa atin yan. Pinagkatiwala lang ni Lord. Kaya kung kukunin ni Lord, yes Lord, sa'yo yan, ibibigay ko. Kuminsan to encounter the presence of God, you need to obey. Yang prayer na kang prayer, yang worship na kang worship, fasting na kang fasting, hindi ka man nag-o-obey doon sa pinag-uutos ni Lord, you won't encounter a fresh touch from the Lord. Pero tignan mo, pag nag-obey ka, right there and there, mararamdaman mo yung restoration, mararamdaman mo yung fire, mararamdaman mo yung revival, mararamdaman mo yung intimacy with God. Sabi po ni Howard Hendricks, what I hear, I forget. What I remember, what I see, I remember. What I do, I understand. And when I understand, I change. Ang pagsunod ang nagdadala ng malalim na karanasan sa presensya ng ating Panginoon. Tonight, may hinihingi si Lord. Ang unang hinihingi ni Lord, yung puso nating sumasamba sa Kanya. 100% ba ang puso natin sa Panginoon? Anong bahagi sa ating buhay na sinasabi ni Lord, anak, ialay mo yan sa akin. Napakasarap pong magsakripisyo para kay Lord. Hindi po ba? Salamat po sa malakas na amen niyo. Lord, ela po bisang mag-sacrifice kay kao. Inihandog ni Abraham si Isaac. Nawala po ba si Isaac? Hindi. Ano ang naging bunga ng kanyang pagsunod? A revelation of who God is. Jehovah Jireh, the Lord who provides. Andun yung tupang iahandog na ligtas si Isaac. Remember, don't ever forget, you cannot outgive God. Maybe yung iba ang isasakripisyo nyo, mga maling desires, carnal desires, fleshly desires.
lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Surrender that to the Lord. At magiging kapalit niyan, satisfaction, fulfillment, joy na galing sa ating Panginoon. O baka meron pang kasalanan na alam mong ayaw ng Panginoon, pero paulit-ulit mong ginagawa. Ano man yung hawak natin sa ating kamay. Worship po tayo kay Lord. Tinatawagan ko po ang worship team. Sa ating pong pagsamba, ialay po natin yung pinakamabuti sa Panginoon. Even our worship is an offering to God. Huwag ka lang umawit. Huwag ka lang magtaas ng kamay. Sama mo puso, isama mo yung marugdog na pagmamahal at pagpapadama ng ating paggalang sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. We will honor the Lord. We will just love the Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. We will obey. Ibibigay namin sa iyo ang aming pinakamabuti. Susunod po kami sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang pinakamahalaga sa aming mga bayan. Your presence is what we ask for tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 1,000 generations falling down in worship, Jesus. sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. And all have gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. For your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, Hallelujah. sing the song of Yes. Jesus to the Lamb. Oh, God. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, and all power
and dominions, all powers and positions. Your name Hallelujah. stands above. Hallelujah. Jesus, your name Holy is the Spirit, highest. fire Your now. name Release the is the fire. greatest. Your name stands above them all. All thrones love you, Lord. and dominions, You are all holy. powers You are holy. and positions. Your name Yes. stands Yes. above them all. And the angels cry, holy, all creation You are cries, holy. holy. You are great. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Karabakarabasa. Oh, we love you, Lord. Yes. holy forever. Sing it again. And the Angels sing. Hallelujah. Oh, rabaya, rabaya, rabase. creation cries. Love the Lord. Just love the Lord. Just love the Lord. Just love the Lord. Ooh, rabasika, rabaga, rabasata, raba. Let it flow like a river. Let it flow like a river. Fire, fire now. More fire, more fire, more fire, more fire. Receive the anointing. Yarabasara bakarabasa taraba. Yarabasa taraba karabasa taraba karaba. Hallelujah. Always be Hallelujah. Yes, yes, yes. Dumaloy ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Receive the fire. Receive the fire now. Receive it in the name of Jesus. Restoration of fire. Yakapin mo ang bawat isa, Panginoon. Hear your people sing. More, more, more. Oh, More, 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 to the more. King of Kings. Yes. Oh, Hallelujah. Rabaya, 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 and the angels cry. Jesus, we belong to you, O God. We cry for your presence, O God. Oh, yeah. you are lifted high. Hallelujah. Holy, Jesus, holy forever. Jesus. Your people sing. Oh God. Holy, More of your presence. More of your presence. More of your presence, you oh will God. always be. More of your presence. Yes, yes, Lord. Holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name We stands are above in them
Intensify the fire. Intensify the anointing. Let there be fire. Let there be baptism of fire right now. In Jesus, I declare the power of the blood. I declare the power of the blood. I pray for breakthrough. I pray for release. In the name of Jesus. For creation cries. Punuin mo, Panginoon. Punuin po niyo, Panginoon. Punuin po niyo, Panginoon. Aming ang bawat puso, ang bawat iyak, aming anak, aming punuin ang bawat puso. Hallelujah! Fire na! Fire na! Fire na! Creation thrives. Holy, Yes, God. lifted high. Holy, Yes, Lord. holy forever. Hear people sing, hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, God. Yes. Hallelujah. Yes, keep on acknowledging the holiness of God today. The Lord is holy. Oh, Satarabasha. Oh God, oh God. Yandara Moshe. Yandari Asa. Yes, yes, yes. God. Oh God, oh God. Yes, Lord. Yes, oh no. Yes, God, yes, God, yes. Yes, Lord. Yes, God. Tandaan po natin, kapag nag-start na po ang tao na mawala na yung takot sa Diyos sa puso niya, yan na po yung umpisa ng departure, pag-alis sa kanyang relasyon sa Panginoon. If you will go back, even from the Old Testament, kapag ang tao wala ng fear of the Lord, wala na po siyang reverence, wala siyang respect sa ating Panginoon, yan na yung umpisa ng paglayo niya sa Panginoon. Kaya yun ang hindi dapat mawala po sa atin. Respecting the presence of God. Having the fear of the Lord in our hearts.
maging sa gawain po ng ating Panginoon, kamukha po nito. Ang sabi po kanina ng ating inawit, heaven is God's throne, and the earth, it's only the footstool of Jesus. Yung pong earth, footstool lang ng Panginoon, parang bato lang po ito. At i-compare po tayo doon po sa earth, napakaliit lang po natin. And yet, binigyan tayo ng importansya ng ating Panginoon. Doon lang po sa revelation na iyon, magkaroon tayo ng respeto sa Diyos na nagbigay ng halaga ng ating pong buhay. Sino po ba tayo para Siya ay mamatay para sa atin? Sino po ba tayo para bigyan niya ng halaga ang ating pong buhay? Kaya karapat-dapat na Siya po ay ating galangin, bigyan po ng respeto, at bigyan ng halaga sa ating pong buhay. Amen po ba? Can we sing that song again and declare about the holiness of God sa buhay po natin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift up your hands to the Lord God. Hallelujah. Sing it with faith. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Hallelujah. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. Sing it again. Heaven is God's throne. Heaven is your throne, Oh, hallelujah. and the earth is your footstool. Jesus, I know and bow down at Yes, for the last time. your feet. Heaven. And oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is Yes. complete. Heaven is your throne. Heaven is your throne, as the earth is your Oh, footstool. God. Jesus, I come to bow down at your feet. And oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you. There is nothing. There is nothing, there is no one who compares with you. Hallelujah. I take pleasure in worshiping you, Lord.
is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. We just want to express how we enjoy worshiping you, how we enjoy communing with you. Walang mas mahalaga, walang mas maganda, walang mas masarap na karanasan kumpara sa pamamalagi namin sa iyong banal na presensya. We can just feel an inner satisfaction that only your presence, Lord God, can fill. Siya lang ang pwedeng magpuno ng satisfaction na hinihiling ng kaibuturan ng aming puso. Walang bagay dito sa lupa, walang kayamanan, karangyaan, walang anuman, Panginoong, may bibigay ng mundong ito na magbibigay ng saya, ng alab sa aming puso, kundi ang iyong banal na presensya lamang. Kaya kahit po matapos man kami sa aming pong sama-samang pagsamba sa lugar na ito, dadalhin namin, babaunin namin ang aming karanasan sa aming kanikanyang tahanan, sa mga opisina, saan mang lugar kami po'y dumadako. Nagpapasalamat po kami kasama namin parati ang iyong presensya. Gaya ng sinabi po ni Moses, we will not, Lord, depart from here if your presence doesn't go with us. More than the possessions, more than the things of this world, we ask for your presence. We desire your presence, Lord, sa aming pong buhay. At yan ang aming dadalhin saan man kami paroroon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede po ba bago tayo magiwaywalay, pag-pray natin ang bawat pamilya na ang presensya ng Panginoon ay maranasan. Kapag po ito'y nararanasan sa loob ng bahay, na saan po tayo araw-araw na mamalagi, dadalhin natin yan saan man tayo paroroon. May mga presensya ng Panginoon na atin ay experience sa kanyang gawain, pero kung minsan hindi nararanasan sa loob po ng bahay. Kaya ngayong oras na ito, huwag tayong papayag na hindi natin maranasan ang presensya ng Panginoon araw-araw sa loob po ng ating tahanan. Pag-pray po ninyo yung katabi po ninyo. Pag-pray po niyo yung family niya na siya ay pagpalain ng Panginoon kasama ng kanyang buong pamilya. The presence of the Lord will always be there. The encouraging presence of God, the sustaining presence of God. The presence of God that is full of grace. Hallelujah. Full of anointing. Full of empowerment. Hallelujah. We pray for every house, every home. The manifestation of your presence. Sa lahat ng mga kapatid namin narito, pati na po yung mga nanunood. Your very presence will be felt in every house. Oh God. Hallelujah. Ito po ang magbubuklod sa amin. Ito po ang nagpala kay Obed-Edom na kinainggitan po siya ni David. Oh God, oh God. Because your presence was there in the house of Obed-Edom. We pray for that presence. Ma-encounter namin not only in one day, but for the rest of the days of our lives. Every day. At ito po, Panginoon, ay mararanasan din ng aming mga anak. And the next generation. Sa bawat bahay. Ito po ang mararanasan at ito ang hahanap-hanapin araw-araw.
hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Yesus. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you. At sa pansamantalang pag-iwaiwalay po namin, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong mga tinuro sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng gagawin pa po namin sa mga nalalabing mga oras ng gabing ito. Hanggang sa aming pagtulog, we will experience the presence of God. Hanggang sa aming pong paggising at sa aming pong pagde-devotion, sa morning watch, maging sa aming trabaho, sa pag-aaral ng aming mga anak, at sa lahat ng gagawin po namin, your presence will always be with us. Lord God, dismiss us with your love, your faithfulness. Dismiss us with your peace, your shalom, the joy of the Lord that gives us strength, and the grace that sustains us every day. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. God bless us all po. Magbigyan tayo sa pangalan ng ating Panginoon. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping.